Ang pagbisita ng direktor ng CIA ng Estados Unidos sa Moskva ay nagdulot ng sunod-sunod na nakakabahalang hakbang mula sa panig ng Kremlin. Isang pagbisita lang ni John Radcliffe at agad 3 bansa ang tumugon sa magkakaibang paraan. Nilagdaan ni Vladimir Putin ang 3 lihim na kautusan kung saan maaring nabanggit din ang mobilisasyon na yung taglagas. Ang diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko ay biglang nag-anunsyo ngayon ng hindi inaasang pagsusuri sa kahandaan ng kanilang mga tropa. At sa mismong Russia, nagsasagawa ang FSB at Rosgvardia ng mga pagsasanay para itaboy ang pananalakay sa rehiyon ng Leningrad. Sa totoo lang, ginagamit ni Vladimir Putin ang mga ahensyang ito para sa digmaan. Samantala, si Donald Trump, ang presidente ng Amerika, habang kinukomento ang lahat ng ito, tinawag niyang pangkaraniwan ang pagbisita ng kanyang direktor ng CIA sa Moscow pero dinagdag niya na maaring may mangyari dito. Parang wala namang seryosong napag-usapan. Pero maaring may mangyari pa rin. Kaya ang tanong, bakit kailangan pang magpadala ng napakalaking military na eroplano sa Moscow kung wala namang seryosong napag-usapan? Talakayin natin ng mas detalyado kung ano talagang nangyari at ano-ano ang mga bersyon ng mga analyst sa magkabilang panig sa Amerika at sa Russia. Dahil sinabi na ng Kremlin na si Vladimir Putin ay di umano'y hindi nakipagkita kahapon sa direktor ng CIA pero sa hindi malamang dahilan ay kinansela niya ang lahat ng kanyang mga plano para sa buong araw. Ako si Oleg Alexei Petsy. Sama-sama nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Kaya, gaya ng alam nyo na, kahapon ay bumisita sa Moscow ang direktor ng CIA na si John Radcliffe. Ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov sa mga mamamahayag na ipaalam kay Vladimir Putin ang tungkol sa pagbisita ng direktor ng CIA ng Amerika sa Moscow. Ngunit ayon sa kanila, hindi raw sila personal na nagkita. Ayon kay Peskov, nagkaroon lang ng mga kontak sa pagitan ng mga serbisyong paniktik. Sa tanong kung anong mga paksa ang tinalakay sa negosasyon noong Martes, hindi sumagot si Peskov. Gayunpaman, tinawag niyang positibo ang mga naging kontak. Sa pagitan ng mga ahensyang paniktik ng Russia at US, ngunit idinagdag niya at ika nga, ang mga kontak na ito ay madalas na nagpapatuloy kahit sa pinakamahirap na sandali ng ugnayang bilateral. Ngunit kung gaano ito makakaapekto sa kabuuan ng proseso ng pag-ahon ng ating bilateral na relasyon mula sa napakalalim na krisis na kinalalagyan nito ay masyado pang maaga para sabihin. Hiwalay na binigyang diin ni Peskov na ang mga kontak sa pagitan ng Kremlin at mga kinatawan ng administrasyon ng presidente ng US ay wala pang nakatagdang schedule sa ngayon. CP, inuulit ko, wala talagang naging kontak si Radcliffe sa Kremlin. Tungkol sa ibang mga ahensya, hindi ako makakapagsalita. Sa panig ng Kremlin, wala pang nakatagdang mga kontak sa ngayon. Mapapansin na ang pagbisita ng direktor ng Central Intelligence Agency ng US na si Radcliffe ay naging unang kilalang pagbisita ng pinuno ng Amerikanong ahensya ng paniniktik sa kabisera ng Russia mula noon nang ang hinalinhan ni Radcliffe na si William Burns ay nagsagawa ng negosasyon kay Putin noong Nobyembre 2021. Ngunit kahit ang mga mamamahayag mula sa Kremlin pool ay nagsabi kahapon na kinansela ni Vladimir Putin ang marami nakatakdang aktibidad para sa araw nang lumapag ang direktor ng CIA sa Moscow. Pero sabi ni Peskov, ano ba kayo? Hindi naman nakipagkita si Putin sa kanya. Sinubukan ding pababain ni Donald Trump ang antas ng pag-aabang ngayon. Sa pagsagot sa tanong ng isang mamamahayag kung pumunta ba sa Moscow si direktor ng CIA Radcliffe para pag-usapan ang posibleng digmaan sa pagitan ng Russia at NATO o ang mga sanksyon ng US laban sa Iran, sinabi ni Trump na walang kinalaman ang biyahe sa alinman sa mga isyung ito. Narito ang kanyang sinabi, wala sa mga nabanggit sa itaas. Ayokong bigyan ng mga tao pero nandun siya masasabi ko para sa mga karaniwang dahilan lamang. Pero kalaunan nagdagdag si Trump na umaasa pa rin siya na mula sa mga pinag-usapan ni Radcliffe sa Moscow, mayroong magbubunga para sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. At syempre, ayon sa nakadawian, nagdagdag si Trump na kung siyang naging presidente, hindi sana naganap ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Pero sa aktwal na nangyayari sa lupa at hindi lang sa mga pahayag, may mga kaganapan na nagpapakita ng kabaligtaran. May malinaw na nangyayari at hindi ito pangkaraniwan. Inutusan ng diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko na magsagawa ng biglaang pagsusuri sa kahandaan sa labanan ng sandatahang lakas ng bansa kasabay ng pagbisita ni Radcliffe sa Moscow. Ipinahayag ng kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Republika ng Belarus na si Alexander Volfovich na bilang bahagi ng pagsusuri, isa sa mga brigada ay aalis sa kanilang permanenteng himpilan at magsasagawa ng ilang mga gawain.
Binigyan diin niya na bibigyang pansin ang mga paraan ng pagpapaputok laban sa posibleng kalaban batay sa karanasan mula sa mga armadong labanan sa Ukraine at Iran. Ayon sa kanya, ang layunin ng lahat ng gawaing ito ay suriin ang kahandaan ng mga pormasyon at unit militar sa pagsasagawa ng mga labanan sa makabagong kalagayan. Bukod pa rito, nanawagan si Wolfowitz na huwag mag-alala na aniya wala namang nangyayaring kakaiba o hindi pangkaraniwan. Bago nito, sinabi ng komandante ng mga puwersa ng espesyal na operasyon ng sandatahang lakas ng Belarus na si Alexander Ilyukevich na nagsimula na ang Minsk sa pagbuo ng bagong Airborne Assault Brigade malapit sa hangganan ng Ukraine. Balak nilang ilagay ang mga unit sa paligid ng Gomel. Ngunit sinabi rin nito na huwag kayong mag-alala, wala namang nakakatakot o hindi pangkaraniwang nangyayari. Nagiging talagang nakakabahala ang konteksto ng pagsusuring ito ng kahandaan sa labanan, lalo na kung maaalala ang mas naunang ulat ng Wall Street Journal kung saan sinabi nagsimulang igiit ni Vladimir Putin kay Alexander Lukashenko na magbukas ng bagong prente sa Ukraine. Bukod pa rito, ayon din sa parehong ulat, binabalak ng Moscow na gamitin ang Belarus para sa operasyon laban sa mga kalapit bansa. Kasama na rito ang pagpapalipad ng mga drone mula sa teritoryo ng Belarus. Sa gitna nito, personal na tumawag si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya kay Lukashenko at binalaan siya na huwag madamay sa digmaan. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pagtatayo ng Belarus ng mga pasilidad militar sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine na maaring gamitin para sa agresyon laban sa Kyiv. Kasabay ng inspeksyon sa Belarus, isinasagawa rin ang mga pagsasanay mismo sa teritoryo ng Russia malapit sa hangganan ng Finland at Estonia. Sa rehiyon ng Leningrad, isinagawa ang mga pagsasanay ng mga Persang pansiguridad na tinatawag na Sodruzestvo 2026 para pigilan ang posibleng pananakop sa teritoryo ng Russia. Lumahok dito ang mga unit ng Hilagang Kanlurang Distrito ng Rosgvardia at mga kawani ng regional na pamunuan ng Federal Security Service. Sila ay nagsanay ng mga unit sa paghahanap, pagtugis at pag-aresto sa mga miyembro ng tinatawag na grupong paniniktik at paninira na tumagos sa pambansang hangganan, kabilang ng pagsasanay sa pagharang ng mga lugar at ruta ng kanilang paggalaw. At sa isa sa mga ipinakitang video ng Rosgvardia, makikita ang mga puwersang pansiguridad na dumadating sakay ng sasakyan sa isang bus, binabasag ang bintana nito at pumapasok sa loob, pagkatapos ay inilalabas nila ang mga hinuli habang nakatutok ang baril sa kanilang ulo. Sa isa pang video, ang parehong mga puwersang pansiguridad ng Russia ay nagpapaputok ng mortar sa mga target na ginagaya ang posisyon ng kanilang kalaban. At ang konteksto ng mga pagsasanay na ito ay parang naipon din sa loob ng ilang buwan. Dito, ang Kremlin ay may pangmatagalang estratehiya. Noong Mayo pa lang, inakusahan ni Vladimir Kuleshov, ang pinuno ng border service ng FSB, ang Finland at Estonia sa paglabag sa mga kasunduan tungkol sa hangganan sa Russia. Sinabi niya na tumataas ang mga mapanuksong aksyon mula sa kanilang panig. Ayon sa kanya, ang Finland ay naglalagay ng mga inhenyerong harang sa mga lugar na hindi nakasaad sa mga kasunduan at ang Estonia naman ay lumilihis sa mga kasunduan sa pagtatakda ng hangganan ng mga katubigan. Sinabi ni Kuleshov na ang mga inisyatibang ito ay lumilika ng mga kondisyon para sa mga sitwasyong puno ng alitan at pinipilit ang Rusya na maghanda para sa iba't ibang posibleng mangyari. Noong katapusan ng Hunyo, iniulat ng mga otoridad ng Murmansk Oblast na katabi ng Finland at Norway ang aktibidad ng mga banyagang grupong paniniktik at paninira. Noon, naglagay sila ng mga checkpoint sa mga kalsada ng reyon at nagpatupad ng masusing inspeksyon sa mga truck gamit ang mga asong pangserbisyo. At simula, Hulyo 1, isinara ng Russia ang mga tawirang panghangganan ng tren ng Finland, Latvia at Estonia. Hindi naman tinukoy ang mga dahilan ng desisyong ito. Ibig sabihin, planadong nililikha ng Kremlin ang larawan na parang ang NATO ay malapit ng umatake. At sa ganitong konteksto, may lumilitaw na lohikal na tanong. Bakit nga ba dumating sa Moscow ang direktor ng CIA na si John Radcliffe? Maraming eksperto ngayon ang nakakaisa sa opinyon na nagbigay ang direktor ng CIA ng ilang partikular na signal at babala sa Kremlin tungkol sa mga pang-anib ng paglala ng digmaan at mga posibleng senaryo ng paglala ng digmaan mula sa panig ng Russia. Isang katulad na pagbisita noong Nobyembre 2021 ay ginawa ng naunang direktor bago kay Radcliffe, si William Burns,
At noon, ang pinuno ng CIA ay palihim na pumunta sa Moscow upang balaan si Vladimir Putin laban sa paglusob sa Ukraine. Kalaunan, nakipagkita rin si Burns sa pinuno ng panlabas na intelihensya ng Russia na si Sergei Narishkin sa Turkey noong huling bahagi ng 2022 upang iparating ang mga detalye hinggil sa pagiging hindi katanggap-tanggap ng paggamit ng tactical na sandatang nuklear. Ito ang panahong nagtakbuhan ang mga Ruso na parang mga daga mula sa Kherson at Kharkiv na mga rehiyon noong pinalalayas ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga basurang yon mula sa banal na lupain ng Ukraine. At noon nalito si Putin, nagdeklara ng mobilisasyon at nagbanta gamit ang sandatang nuklear. Ngunit kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang kalagayan ng negosasyon tungkol sa pagtatapos ng labanan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, dagdag pa na ang Rusya sa anumang paraan, kasama ang China, ay ang pinakamahalagang kasosyo ng Iran pagdating sa mga yaman. Hindi ko rin isasantabi ang usapin na tinalakay din ang posibilidad na maging potensyal na tagapamagitan ang Rusya at China sa ilang mga isyu. Pero sa lahat, ang pinakakapani-paniwala ay ang bersyon na binanggit ng Wall Street Journal tungkol sa mga impormasyong paniktik ukol sa paghahanda ng malawakang mobilisasyon sa Rusya at mga posibleng provokasyon laban sa mga bansa sa silanggang bahagi ng NATO. Hindi lang basta mobilisasyon ang pinag-uusapan dito. Ang mobilisasyon mismo ay parang hindi naman talaga ang bagay na labis na ikinababahala ng White House. Hindi. Pero ang mobilisasyon ay isang paunang kondisyon para sa pag-eskala. At ito na ang ikinababahala ng White House. Maaaring gamitin ang mobilisasyon para dagdagan ng puwersa sa Donbas. O kaya naman ay para maglaan ng mga reserbang puwersa para umatake sa mga bansa sa Baltics. Sa anumang kaso, ito ay isang pagtatangka na sirain ang balanse at pilitin ng kanluran na itaas ang pusta o kaya ay tumigil sa pagsuporta sa Ukraine. At maaaring gamitin ng Rusya ang mga rekurso ng mobilisasyon para sa pag-atake o hybrid na provokasyon laban sa mga bansa sa Baltics, Poland o Finland. At heto, parang sinusubukan nilang guluhin ang sitwasyon sa Belarus at Leningrad, sa rehiyon ng Leningrad. Konklusyon, ang opisyal na posisyon ng parehong Moscow at Washington ay sobrang simple, na para bang ito ay isang karaniwang pakikipag-ugnayan ng mga ahensyang paniktik at walang naging pagpupulong kay Putin. Hindi ibinubunyag ang paksa ng pag-uusap, pero sinasabi nila na huwag kayong mag-alala, ang direktor ng CIA ay dumating lang sa Moscow sakay ng military na eroplano para lang makipag-usap. Wala nang iba pa. Pero ang reaksyon sa mga lugar ay nagpapakita ng mas matinding pag-aalala. Biglang nagsagawa ng pagsusuri ng kahandaan sa labanan ang Belarus at naglipat ng brigada. Ang Rusya ay nagsasanay ng paghadlang sa paglusob ng DRG mismo sa hangganan ng Finland at Estonia. At nagkakaisa ang mga eksperto sa opinyon na ang pagbisita ng direktor ng CIA at hindi ang karaniwang negosyador na si Steve Witkoff ay isa ng senyales na hindi ito tungkol sa diplomasya, kundi isang matinding babala kasabay ng mga ulat ng intelihensya tungkol sa paghahanda ng mobilisasyon at posibleng provokasyon laban sa mga bansa ng NATO. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Ano ang opinyon ninyo? Ano ang mga konklusyon ninyo? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.